Okay, itong vlog ko wala akong itatag dito ngayon. Pero ang masasabi ko lang is sana yung mga netizen o yung mga nasa online o mga nasa internet sana tigilan nyo naman yung sinasabi na walang you know yung ginajudge nyo yung ibang tao, walang pinag-aralan, retokada. eh Baka kasi lumalabas, kayo pa yung walang pinag-aralan. Okay? Kayo pa yung walang pinag-aralan, no? Lalo na yung mga netizen dyan, lalo na yung hindi ko naman nila lahat. Pag maganda yung social media personality, puro kayo, will you marry me? Imbis, di ba? Hindi mo pa nga nililigawan, will you marry me na agad? Oh. Hindi ba in a way parang kabastusan yun? Di ba dapat pormahan mo muna, suyuin mo muna yung magulang, pati yung babae? Hindi ko na sasabihin kung sino kasi marami ako nababasa sa comment section nun eh. Sasabi, akin ka na lang, hindi mo na maliligawan pa. At saka, baka yung babae pa bumuhay sa inyo pag gaganon. Yung mga babae sinasabi, hindi nakatapos ng pag-aaral si ganito, retokada. Abay, pag nag-aartista ka, syempre, you have to be presentable. Hindi naman nila hiningi yung pera, hindi naman sila umutang sa inyo, humingi ng pera sa inyo para ipagparitoke. 'Di ba? Kung kung may problema kayo sa sarili nyo, wag nyo online. Kumbaga mag-ano lang kayo ng online, yung mga dapat lang, kung lalabas kayo ng sama ng loob o magra-rant kayo, make sure na yung rant nyo is kapani-paniwala at justifiable. Kasi may rant naman na basta makapag-rant lang eh. Yung ganyan. Sasabihin nyo, hindi edukado paano kung hindi na siya nakatapos ng pag-aaral dahil breadwinner siya ng pamilya niya? Di ba? Siya yung tumayong breadwinner ng pamilya niya, nasakripisyo yung pag-aaral, yung education niya dahil pinagtapos niya yung mga kapatid niya. Hindi ba't mas mukhang may pinag-aralan yun? Yung pinag-aralan naman kasi hindi naman yung sa degree na kukuha o dun sa titulong meron ka. Marami sa atin college graduate, masteral graduate, pero ang ugali parang ugaling palengke o ugaling kalye. Diba? Yung pagiging may pinag-aralan is hindi na nakukuha doon sa natapos kundi doon sa ugali. At marami sa atin ang ganyan. Kasi yung iba sa atin namamasukan ng inggit dahil nakikita yung successful yung isang tao o isang celebrity or yung isang social media personality. Na wag ganon. Kasi baka kayo yung may problema sa sarili nyo pag kayo nanlalait. Diba? May makita kayong PWD dyan, kung laitin nyo, pagtatawanan nyo. Nakita nyo nagbabasketball, anong sasabihin? Pagtatawanan nyo. Tapos ang sasabihin nyo, natutuwa lang kayo. Hindi ba pwede yung tuwa nyo makukuha na lang sa palakpak nyo? Diba? Pwede naman kayong pumalakpak na lang hindi yung... Kasi pag masyado kayong tuwan-tuwa, meaning hindi na totoo masyado kayo exaggerated. Tapos ano sasabihin nyo? Yung kagaya ko, PWD, pinagtitilian ng mga babae. Sino kaya pinagtitilian ng mga babae? Pag naglalaro, hindi ba't sinisigawan pa kayo? O kayo lang yung ayaw? Kayo lang yung may ayaw kasi alam nyo, pag may girlfriend kayo, sabit kayo sa jowa nyo, away. Kasi alam nyo, madali naman sabihin na nagbago kayo ngayon. Pero yung mga katarantaduhan nyo na hindi nyo inaamin, huwag nyo sa ibang tao. Kasi kahit nagbago na kayo ngayon, yung ginawa nyo dati, minsan apektado pa rin yung tao na yun. Kagaya ko, sinasabi ng mga nambuli sa akin, nang na sila. Pero yung ginawa nila, yun yung dahilan kung bakit isinakripisyo ko yun. Hindi ako nag-girlfriend, hindi ako nag-asawa. Kasi kung hindi nga ako matanggap-tanggap ng mga yun, how do I expect? Kahit nga pamilya ko minsan nagre-reklamo na How do I expect ibang tao tatanggapin ako? Di ba? Kung tutusin, yung mga kaklase mo nga dapat yung nakakaintindi sa'yo. Pero dahil nadaan sa puro biro na lang. Pero ngayon, bigla sasabihin, nagbago. Yun kasi, ngayon, lahat ng bagay ngayon, nata-transfer online. Nakikita sa TikTok, nakikita sa Instagram, nakikita sa Facebook.
Sana bago kayo mag-post ng ganyan o sa YouTube, siguraduhin nyo muna na perfecto kayong tao. Perfecto kayong tao na wala kayong kapintasan sa physical nyong itsura at saka wala kayong masamang ugali. Sa ginagawa nyo pa lang, may masama na kayong ugali. Di ba? Tapos pag kinasuhan kayo ng cyber libel, puro alibay agad ang, di ba? Ito yung mga yung mga columnist na yan, yung mga columnist, hindi ko naman ilalahat, yung mga columnist na pinakikialaman yung buhay ng iba para lang kumita. Yeah? Yung ibang mga vlogger na wala namang masabi. Yeah? Ang hirap kasi sa inyo, yung respeto sa inyo may antas ng kayamanan tsaka kagandahan, tsaka kagwapuhan Hindi nyo binabase yung respeto nyo sa ugali Marami sa atin nagde-deny ng kasalanan. Nakikita yung kasalanan ng iba, pero yung sa inyo hindi. Kasi nakakaawa yung mga personality yung ginaganan nyo. Hindi nyo alam yung hirap, hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila araw-araw, tapos gaganyanin nyo pa. Di ba? Kaya nga minsan lagi ko sinasabi, kayo kaya maging PWD para maranasan nyo. Kasi sasabihin nyo, mahirap mag-alaga ng PWD. Kung kayo PWD mismo, ano kaya pakaramdam nun? PWD, inborn since birth, hindi yung acquired. Kung yung acquired lang nahirapan na kayo yung since birth para makakita nyo. Kasi lagi nyo sinasabi, patawad, marunong kang patawad. Ikaw kaya lumagay sa lagay ko. Tingnan natin kung di ka rin umiwas sa mga ganyan kasi wala ka nang magawa. So bago kayo humingi ng tawad, siguraduhin nyo munang hindi nyo uulitin. At saka marunong kayo kasi imbis na makipag-usap kayo ng maayos, ginagalit nyo pa. Kayo lang lagi masaya, gusto nyo So yun lang po.